mga maiinit na balita ngayong tanghali. Attorney Harry Roque itinangging naging kliyente ang ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. PAGCOR officials aminadong hindi ng impluensya si Roque pabor sa Lucky South 99. Mga abogado ni Mayor Alice Go hiniling sa Korte Suprema na maglabas ng TRO sa imbitasyon at sabina ng Senado. 20 million pesos na budget para sa ikatlong State of the Nation Address gagamitin sa pagkain, inumin at uniform ng nasa 2,000 Secretariat employees ayon sa House Secretary General. Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas at Japan hindi dapat pakialaman ng China ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro. At Grand Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International isinasagawa ngayong araw. Iba't ibang public services handog sa ating mga kababayan na nakiisa sa selebrasyon. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 11, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Mariing itinanggi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na naging kliyente niya ang ni-raid na kumpanya ng Pogo sa Porac, Pampanga. Tugon ito ni Roque sa isiniwalat sa pagdinig ng Senado na naging legal head umano siya ng naturang Pogo Company. Inamin naman ng isang opisyal ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR na hindi nang impluensya sa kanila ang dating kalihim upang paboran ang renewal ng lisensya ng kumpanya. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Sa pagpapatuloy ng pagdinig kahapon ng Senado sa mga isyung kinasasangkutan ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, isiniwalat ni Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na humiling ng pulong sa kanya si dating Presidential Spokesperson Harry Roque noong July 2023 kasama ang isang Cassandra Lee Ong na incorporator ng Whirlwind Corporation na isang Pogo company. Nakiusap umano si Roque na tulungan si Ong matapos umanong lokohin ni Dennis Cunanan nang hindi irimit ang pambayad ng buwis sa PAGCOR na aabot umano sa $500,000. Ayon pa sa hepe ng Offshore Gaming Licensing Department ng PAGCOR, dinulog din umano nito ang reapplication para sa lisensya ng Lucky South 99 na mapapasuna noong October 2023. 5 times po siya tumawag. Nagtatanong lang naman po siya kung ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply. Then sinendan ko po siya ng listahan kung ano pa po yung kailangan nilang i-comply at nag-reply po siya doon ng salamat. 2 beses po na tawag niya, hindi ko po nasagot dahil po meron po akong meeting. And then 1 beses po ay nagpa-follow up po ulit siya kung ano po yung status ng application nila ng Lucky South. Marami po silang mga kulang na mga iba't ibang mga dokumento dahil naghihigpit na po kami. Tumatawag si Attorney Roque or nakikipag-ugnayan kay Attorney Jessa Fernandez. Hindi po naman niya ako pressure. Kumbaga, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagpa-facilitate lang at nakikiusap po siya. Pero mariing itinanggi ni Roque na naging kliyente niya ang Lucky South 99, ang Pogo Company sa Porac na sinalakay ng mga otoridad. Aniya, tanging ang Whirlwind Corporation na nagpapaupa sa Lucky South 99 ang kanyang kliyente. Paglilinaw pa ng dating opisyal, walang pahintulot ang paglalagay ng kanyang pangalan sa organizational chart ng Lucky South 99 bilang legal head ng kumpanya. Wala po humingi ng permiso sa akin para ilagay ang pangalan ko at wala po talagang pumasok sa akin bilang isang kliyente na nangangalang Lucky South 99. Naniminsan po, hindi ko naging kliyente nga itong Lucky South at kung naging kliyente ko po yan, bakit ko itatanggi? Wala naman pong responsibilidad ng isang abogado kung wala naman pong maling ginawa
Sa naging pagtatanong naman ng mga senador, inamin mismo ni PAGCOR Chair Tenco at ng POGO licensing head ng PAGCOR na hindi nang impluwensya sa kanila si Roque upang paboran ang reapplication ng lisensya ng Lucky South 99. Wala namang, hindi siya nagsabi na dapat bigyan nyo ng permit, walang ganong demand. As for me, ma'am, wala po talaga. Lagi lang po siyang please or thank you. So wala akong senaryo na ng braso siya. Wala po. Si Attorney Roque, ginagawa na lang niya yung trabaho niya bilang abogado. Maaari pong ganun dahil siya po ay nagsabing gusto niyang tulungan sa abogado nga ni Binibining Cassandra Ong. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumulog kahapon sa Supreme Court ang mga abogado ni suspended Bamban Mayor Alice Go upang mag-file ng petition for certiorari. Nais nilang harangin ng SC ang mga imbitasyon at sabina sa alkalde ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations at Gender Equality sa isinasagawang investigasyon sa mga iligal na Pogo Hub sa bansa. Respondent sa petisyon, sina Committee Chairperson Senator Risa Hontiveros. Kasama rin sa hinihiling nila sa SC ang paglalabas ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng sabina at pagtap kay Guo bilang resource person sa hearing. Pinagahanap na ng National Bureau of Investigation ang halos 200 Chinese national na kumuha ng Filipino birth certificate sa Santa Cruz, Davao del Sur. Samantala, isang Chinese ang naaresto ng NBI sa Davao City dahil sa tangkang pagkuha ng pasaporte ng Pilipinas gamit ang mga pekeng dokumento. Narito ang ulat ni Lalaine Moreno. Halos 200 Chinese nationals ang nadiskubre ng National Bureau of Investigation 11 na kumuha ng palsipikadong birth certificate sa local civil registrar ng bayan ng Santa Cruz sa Davao del Sur. Ayon sa NBI 11, 2018 and 2019 pa umano, nag-apply ng late birth registration ng mga ito. Ilan sa mga ito ay may negosyo na sa Davao City habang iba naman ay nasa Maynila at nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Naglabas na ng sabina ang National Bureau of Investigation para kausapin ng mga ito. We're still continuing to investigate yung Santa Cruz na LCR. Mga Chinese nationals na mga falsified. Meron pang mga ibang area in the Philippines but mas marami yung Santa Cruz. Ikinagulat naman ng Santa Cruz LGU ang pangyayari dahil karamihan umano sa mga transaksyon ng local civil registrar ay direktang napupunta sa Philippine Statistics Authority. Inalis na rin umano nila ang ilang mga opisyal ng LCR na may kinalaman sa issue noon ng pamameke ng dokumento. Bumuo na rin sila ng committee para imbestigahan ang talamak na pamameke ng dokumento. When this issue arise is that at the start of the year, wala na yung nasa front line, yung job order personnel na we believe siya yung medyo ka-communicate na kung sino man yung nagpa-facilitate. So wala na siya. Itong Martes, June 9, isang 21 anyos na Chinese national na nagtangkang kumuha ng Philippine passport sa Davao City ang nahuli ng mga otoridad. Dala niya ang mga palsipikadong Certificate of Live Birth, Driver's License at Philippine Statistics Authority ID na may Filipino name. We received an information from the Department of Foreign Affairs na meron niyang nag-apply na Chinese national ng Philippine passport. And one of the interview of the DFA, kung sinong nagpaanak sa kanya, sabi niya doktor. And nung tiningnan namin, hilot ang nakalagay. So doon pa lang, klaro na. Very simple. He wants to become a Filipino. And magta-travel daw sa Amerika. 2013 pa umano ito nag-apply ng late registration sa local civil registry ng Santa Cruz, Davao del Sur. Ngunit nagtataka ang DFA at NBI na hindi ito marunong magsalita ng Bisaya o Tagalog. Hindi rin siya gaano makapagsalita ng Ingles kahit sinabi nito nga dito umano siya nag-aaral sa Davao City. Batay na rin sa investigasyon ng NBI na patunayang Chinese national ito.
Inamin naman ang suspect na taga Fujian, China siya. May Chinese passport at 10 taon na sa Pilipinas. How long you been here in the Philippines? 10 years. Do you have Chinese passport? Yeah. Yes or no? Yeah. Patuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang kanyang pamilya. Sinampahan naman ang suspect ng reklamong violation of passport law, falsification of public documents, perjury, at using fictitious name and concealing true name. Nakikipag-ugnayan naman ng NBI sa Santa Cruz Local Government Unit, Bureau of Immigration, National Intelligence Coordinating Agency para sa paghahanap ng iba pang mga Chinese national na gumagamit ng pekeng dokumento. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang presensya ng Chinese Carrier Strike Group sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakababahala ang pagpapadala ng China ng Carrier Strike Group. Binigyan din ito ang pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan sa rehiyon at hinimok ang lahat ng partido na sumunod sa batas, lalo na sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Tiniyak ng AFP ang pananatiling committed nito para protektahan ang interes at seguridad sa teritoryo ng bansa sa pamamagitan ng patuloy na pagbabantay. Ginawa ng AFP ang pahayag kasunod ng pag-deploy ng People's Liberation Army Navy ng Shandong Carrier Strike Group sa Philippine Sea sa silangang bahagi ng bansa. Hindi dapat pinakikialaman ng China ang nilagdaang bilateral agreement ng Pilipinas at Japan. Ito ang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro kasunod ng pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian na ang palitan at pagtutulungan ng Pilipinas at Japan ay hindi dapat makasira sa pagkakaunawaan at pagtitiwala sa pagitan ng ibang bansa sa rehiyon. Giit ni Secretary Teodoro, walang kinalaman ang China sa nasabing kasunduan dahil tungkol ito sa internal affairs ng dalawang bansa. Idedetine sa Bicutan City Jail ang dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang kung maaaresto ng mga otoridad. Ito ay matapos itong i-cite in contempt ng House Committee on Dangerous Drugs dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig ng komite kaugnay ng September 2023 drug bust sa Pampanga. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Sa Bicutan City Jail, idedetine ang negosyante at dating Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Ito ay kung maaaresto ng mga otoridad matapos i-cite in contempt ng House Committee on Dangerous Drugs. Dahil ito sa paulit-ulit na hindi pagdalo sa pagdinig na ginagawa ng komite mula Mayo kaugnay ng 3.6 billion pesos na halaga ng shabu na nasabat sa isang warehouse sa Mabalacat City, Pampanga noong September 2023. He will be detained at Bicutan City Jail if he is arrested by the law enforcement unit's task to arrest him. Iniuugnay si Yang sa isang incorporator ng Empire 999 Realty Corporation, ang may-ari ng warehouse kung saan nasabat ang bilyong pisong halaga ng iligal na droga, partikular na sa isang nagngangalang Willie Ong na dati umanong interpreter ni Yang. Humarap naman sa pagdinig ang dating police official na si Eduardo Asierto. Dating anti-drug operative si Asierto na nagsiwalat ng pagkakasangkot ni Yang sa iligal na droga. Subalit ang intel report niyang ito hindi umano kinikilala ni dating Pangulong Duterte. Natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan ni Senator Bongo. Ako po at ang mga kasamahan kong si pulis ang nakadiskubre ng mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikitang nakasama ni Pangulong Duterte at Senator Go.
Kasunod naman ng mga inihayag ni Asierto sa pagdinig, may iba pang personalidad na nais-imbitahan sa committee hearing. Gaya ni na dating Senador Richard Gordon, dating hepe ng Philippine National Police na si Oscar Albayalde, at former Philippine Drug Enforcement Agency Director Generals Aaron Aquino at Wilkins Villanueva. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinirmahan na kahapon ng Department of Justice ang National Prosecution Service 2024 rules. Ito ang mga panuntunan para sa preliminary investigations and inquest proceedings ng mga kaso. Narito ang report ni Dante Amento. Tambak na kaso sa mga korte. Tambak na kaso sa mga korte. Ito ang karaniwang sitwasyon ng mga hukuman sa bansa. Ngunit dahil sa nilagdaang Department of Justice National Prosecution Service 2024 rules, inaasahang mababawasan na ang problemang ito. Sa ilalim ng DOJ-NPS rules, nailipat na sa DOJ ang tungkulin ng pagsasagawa ng preliminary investigation at inquest proceedings ng isang reklamo na dati ay trabaho ng mga korte. Hindi rin isasampa sa korte ang kaso kapag walang sapat na ebidensya na magbibigay katiyakan na makonvict o mahatulan ang akusado. The new rules elevate the quantum of evidence from probable cause to prima facie evidence with a reasonable certainty of conviction. This means that only strong cases are brought to trial, reducing frivolous suits and malicious prosecution that clog our courts. Magtulong-tulong ang mga piskal at law enforcers tulad ng mga pulis sa pangangalap ng ebidensya para matiyak na malakas ang ihahaing reklamo. Binigyang diin pa ng DOJ walang magkakaroon ng reklamo o makakasuhan at maiisyuhan ng warrant of arrest kung mahina at walang nakuhang ebidensya. Yan po ang garantiya sa bagong rules na meron tayong ebidensya na tinatawag na prima facie evidence with reasonable certainty of conviction na hawak po ng law enforcement agents kasama ng prosecutors bago kayo makasuhan sa korte. Maiiwasan na rin ang basta na lamang na pagsasampa ng reklamo ng mga otoridad na dahilan ng pagdami ng mga nakukulong at siksikan sa mga bilangguan. Only good cases that are supported by evidence would be heard by the courts, and naturally, ang effect niyan is konti din lang ang pupunta ngayon sa mga prison system natin, and that would actually add up to the efforts to decongest our jails. Apart from the other reforms and efforts to do the decongestion ng jails. Papayagan na rin ang pagsasagawa ng preliminary investigation at inquest proceedings sa pamamagitan ng online o video conferencing. Pati ang pagsusumite ng mga affidavit ay maaari na rin gawing online. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinipilahan ng ating mga kababayan ang serbisyong hatid ng mga katuwang na ahensya ng pamahalaan sa isinasagawang Grand Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International. Pinakamarami ang nakapila para sa Members Online Verification ng Social Security System o SSS at ng Pag-ibig Fund. Mula sa Marikina City, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano na ang latest sa mga government services na kaisa dyan sa Grand Fiesta ng Diyos? Ella, binabati kita ng Happy Fiesta ng Diyos. Bukod sa food booths, free stores at medical mission, pinipilahan din ng ating mga kababayan na nandito sa Marikina City Sports Complex para makipagdiwang ng MCGI Fiesta ng Diyos ang iba't ibang serbisyo ng mga katuwang natin na ahensya ng pamahalaan. Andito ngayong araw na ito ang Social Security System o SSS, Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, Pag-ibig Fund, gayon din ang Philippine Identification System o PhilSys at ang Commission on Elections o COMELEC. Katuwang din natin ang MCGI Law Center para sa mga kababayan natin na nangangailangan ng legal consultation. As of 11:30 a.m., pinakamaraming nakapila para sa Members Online Verification ng SSS na mayroong 81 na nagpatala na ating mga kababayan.
Gayon din ang Pag-ibig Fund na may 76 na nag-avail ng kanilang serbisyo. Pakinggan naman natin ang ilan sa mga kababayan nating benepisyaryo ng serbisyong ipinagkaloob ngayon ng mga katuwang natin na ahensya ng pamahalaan. Malaking bagay pong tulong sa mga kapwa natin na makatulong sa mga ganitong gawain na hindi na masyadong maabala sa natutulungan talaga. Parte pagkain, marami, libre. Maganda po dahil nare-resolve kung ano man ang problema na hindi mo naiintindihan para wala po kung ano man pa ang mga problema ninyo, ilapit na lang po dito sa mga sangay ng ating mga gobyerno. Ella, hanggang ngayon tuloy-tuloy ang pagkakaloob ng serbisyo ng mga katuwang na ahensya ng pamahalaan. At bukod dyan, tuloy-tuloy din yung ating medical mission. Kung makikita mo sa aking likuran, ay napakaraming mga kababayan ang gustong mag-avail ng iba't ibang medical services sa ngayon. As of 11:30 a.m., 566 na ang nakapagpadala para sa ating medical mission. At hanggang mamayang hapon, target na mahatira ng serbisyo publiko ang mga kapwa-tao nating nagtungo rito sa MCGI Fiesta ng Diyos upang makapagdiwang at makapag-avail din ng libreng goods and services. Balik sa iyo, Ella. Rosalie, hanggang anong oras yan doon sa mga gusto pang humabol? Ella, para dito sa ating mga kababayan, hanggang 2 p.m. pwede makapagparehistro para sa ating mga government services at hanggang mamayang hapon ay tatapusin ang ating mga katuwang na ahensya ng pamahalaan itong mga nakapagparehistro hanggang 2 p.m. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Iba't ibang masasarap na delicacies ang pwedeng matikman sa Grand Fiesta ng Diyos ng MCGI mula sa 8 probinsya sa Bicol, Quezon at Marinduque. Mula sa Albay, makibalita tayo kay Jerry Galicia, live. Jerry, ano-anong mga pagkain ba ang pwedeng matikman dyan sa Grand Fiesta ng Diyos sa Albay? Okay na po. Yes, Ella, ilan sa mga inihanda ng Members Church of God International mga delicacies ay itong shell-pit meat na scallop with corn at adobong scallop. Wala dito sa food booth ng Masbate District at syempre mula pa yan sa isla. Dito naman sa kabilang booth, itong ng Sorsogon ay ito namang tinatawag nilang ng shellfish itong baluko at meron ding shellfish na tinatawag na badoy na lutong sweet and spicy at ginataan. 7 food booth nga ito na may kanya-kanyang delicacies na mula pa sa lalawigan ng Quezon, Marinduque at sa 6 probinsya dito sa Bicol Region. Nagsanib po sa nga itong Quezon, Marinduque at Bicol Region dito sinasagawang Grand Fiesta ng Diyos para magbigay ng libreng makakain at gayon din ang serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa ating mga kabayan. Dadayo dito dala ang kanilang inihandang mga native na delicacies ng Quezon, Marinduque, gaya na lamang ng buding o kasaba cake, yema cake, kalamay ube, pinagong, longganisang lukban at kilalang pansit habhab. Sa Camarines Norte naman may mga makakanin naman na inihanda gaya ng espasol, sapin-sapin, biko, maha, sinantol at may sweet and sour din na isda. Lutong sinanglay na may gata na tilapia naman ang inihanda ng Camarines Sur at meron ding litsong manok. Sa Sorsogon nandyan ang fried baluko at iba pang mga luto na may sili na shellfish na badoy. Tamales, suman sa ibos, bopis at pritong mga laman loob ng baboy ang dala na lalawigan ng Albay. Ang pinagmamalaking cara beef ng specialty ng MCGI Catanduanes. At Ella, siyempre, hindi mawala ang all-time favorite na lechon baboy dito sa Grand Fiesta ng Diyos. Na lamang yan sa libreng matitikman ng ating mga kabayan dito sa Bicol sa pakikisa sa sinasagawang Grand Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International. At yan ang ating balita mula dito sa Ginubatan, Albay at Happy Birthday at Grand Fiesta ng Diyos! Balik sa'yo, Ella! Ang sarap naman ng mga nakita namin, Jerry, at sana makatikim man lang kami dito sa studio kahit man lang espasol. Maraming salamat, Jerry Galicia. Aabot sa 20 milyong piso ang kabuang halaga ng pondong inilaan para sa paghahanda
sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, kabilang sa gagastusin ng pondo ang pagkain, inumin, uniform ng nasa 2,000 secretariat employees na hindi lang gagamitin sa SONA, kundi sa day-to-day duties, security, interagency coordination meetings, invitations, equipment rental at iba pa. Tiniyak naman ng opisyal na committed ang Kamara sa pagkakaroon ng transparency at responsibility sa paggastos sa public funds. Magpapatupad ng stop and go ng mga sasakyan ang Quezon City Police District sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan, ito'y upang maipatupad ng mas maayos ang daloy trapiko. Narito ang ulat ni Leia Ilagan. Hindi lamang seguridad ang tututukan ng Quezon City Police District sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Ayon kay QCPD Director, Police Brigadier General Red Maranan, kasama rin sa babantayan ng mga pulis ang maayos na daloy ng mga sasakyan. Well, ang traffic rerouting natin at yung tinatawag nating traffic management ay may mga portion na may stop and go, meron ding portion na road closure, at yung zipper lane, ay ganun din ang gagawin natin, katulad ng ginawa natin last year. Kahapon, isa-isang ininspeksyon ng QCPD ang mga equipment na gagamitin ng mga pulis sa ground. Kabilang dyan ang mga mobility asset, mobile command center, mga transyon, baton, two-way radio, drone at bomb robot. Ang result ng ating inspection ngayon ay nagsasabi na ang QCPD ay handang-handa na sa ikatlong SONA ng ating Pangulo. Mag-i-start kami ng deployment Friday pa lang kami sa QCPD. Friday ay meron na tayong certain percentage na i-deploy ng mga pulis. Saturday, Sunday hanggang sa Monday, yung 100%. Nagbabala din si General Maranan na aarestuhin at kakasuhan ang mga magsusunog ng FEG. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga dam operators sa buong bansa na i-maximize ang kanilang mga pasilidad, hindi lamang para makapagbigay ng tubig, kundi para makabuo rin ng renewable energy. Hinihimok din niya ang mga dam operator na makipagtulungan sa gobyerno para sa isang mas sustainable at energy efficient na bansa. Narito ang report ni Nel Maribohok. Very happy to be able to say that yung mga ibang lugar na dati ay hindi regular ang kanilang ang kanilang supply ng tubig ay magkakaroon na ng regular na supply. And that's the important thing. That's really what this is all about. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutugon sa water crisis ang Upper Wawa Dam sa Montalban, Rizal. Kahapon, pinangunahan ni PBBM ang impounding process ceremony ng nasabing dam. Ang Upper Wawa Dam na ito ay kayang maglaman ng 120 million cubic meters na raw waters at kayang mapagsilbihan ng nasa 700,000 households o katumbas ng 3.5 million Filipinos sa mga lugar na sineserbisyuhan ng MWSS. Bukod sa maseserbisyuhan nito ang malaking demand ng water supply sa Metro Manila at kalapit na mga lugar, makakabawas rin ito sa pag-aalala ng pamahalaan sa kinakaharap na hamon sa climate change. The Upper Wawa Dam is a groundbreaking achievement, not only in providing a basic need for millions of Filipinos, but also in easing concerns on climate change-related challenges such as we have just gone through with the El Niño. Ayon pa sa Pangulo, makatutulong ito upang maiwas ang mga pagbaha sa mga mabababang lugar. This dam will also foster climate resilience amongst our people by protecting our communities downstream from flooding and by mitigating the detrimental effects of drought.
Ang 85-meter na roller compacted concrete Upper Wawa Dam ay nakumpleto noong March 30, 2024 at sa katapusan ng taon 2025, ito ay commercial operations na. Sa oras na na-impound ang tubig sa dam at lumikha ng artificial lake, ito ay panggagalingan naman upang mai-operate ang 600 megawatt energy storage facility. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umaasa ang Department of Energy na susuportahan ng pribadong sektor ang pagtatayo ng nuclear power plants matapos maging epektibo ang kasunduan sa pagitan ng bansa at Estados Unidos tungkol dito. Sa ngayon, wala pang formal na nagsabing nais nilang makapagtayo ng mga nuclear power plants. Gayunman, posibleng maging commercially available na ang nuclear energy sa bansa sa 2030. Narito ang report ni JP Nunez. Our hope is that the private sector in the country will pursue nuclear power kasi may target tayo na by 2032 we have 1,200 megawatts. Nakumpleto na ng Pilipinas noong June 26 ang requirements para sa 123 Agreement o ang Cooperation Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy na nilagdaan sa pagitan ng bansa at ng Estados Unidos kaya't naging epektibo na ito noong July 2. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ng impormasyon ang US ukol sa ligtas na paggamit ng nuclear energy. Maaari rin silang magpadala ng mga nuclear material at equipment na sumusunod sa standards ng International Atomic Energy Agency o IAEA. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, mahalaga ang kasunduan upang maiwasang magamit ang nuclear technology sa marahas na pamamaraan. Ang US, hindi sila mag-share ng knowledge na ito kung hindi sila sigurado sa mga control measures. So for example, yung sa nuclear non-proliferation. Kasi nga, may posibilidad na yung teknolohiya ay gagamitin para sa pag-produce ng weapon. Sa pagtaya ng Department of Energy, posibleng maging commercially available ang nuclear energy sa bansa pagdating ng 2029 o 2030. Right now, the best estimates would be in the late 20s or the early 30s bago ito magiging commercially available. Ang ginagawa lang natin is to make sure that the government and the country as a whole will be prepared to make the decision and to implement that decision. Umaasa ang DOE na susuportahan ng pribadong sektor ang pagtatayo ng mga nuclear power plants sa bansa. Ang pribadong sektor ang mag-aaral kung saan pwedeng ilagay ang mga nuclear power plant. Sila rin ay maaaring magsagawa ng training para sa operasyon ng nuclear energy at tamang waste disposal ng nuclear. Pero sa ngayon, wala pa umanong private sector ang formal na lumapit sa ahensya na nagsasabing interesado sila sa pagtatayo ng nuclear power plant. As far as I'm concerned, wala pang nagpunta sa akin na we're willing to do that. No? But I have heard that some communities are willing. Any technology carries risks. And therefore, the thing to do is to minimize and to manage, to control those sources of risks. Habang wala pang nuclear energy sa bansa, hinihikayat ng Energy Department ang publiko at ang mga ahensya ng gobyerno na mag-invest sa iba pang renewable sources of energy kagaya ng solar energy at wind energy upang mabawasan ang konsumo ng coal na siyang nagdudulot ng polusyon sa hangin. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ngayong araw ang Summer Robot Games International Open 2024 and Youth Robotics Convention sa De La Salle Santiago Zobel School sa Muntinlupa City.
Ito ay sa pakikipagtulungan ng data science technology na layong magbukas ng oportunidad sa mga kabataang may interes sa robotics. Mula sa Muntinlupa City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano-ano ang mga naka-line up na activities dyan sa Youth Robotics Convention? Ella, dahil ito ay Summer Robot Games International Open 2024 and Youth Robotics Convention, isa sa magiging highlight nito ay ang iba't ibang robotic competition. Dinaluhan ng 80 paaralan o higit 500 participants nationwide ang aktibidad na ito ngayon sa De La Salle, Santiago, Zobel, Muntinlupa City. Mamayang hapon nga, Ella, inaasahang magsisimula ng ilang robotic competition gaya ng sumobot, hit and shoot the ball, move the can, I-beam at iba pa. Ang mga mananalo nga, Ella, sa nasabing kompetisyon ay magbubukas ng oportunidad sa mga kabataan na ipakita ang kanilang skills at magkakaroon sila ng pagkakataong maging bahagi ng Philippine Robotics Team na lalahok sa iba't ibang international competition ngayong taon. Samantala, kanina ay nagsalita rin ang 10 Youth Robotics Convention speaker na nagbahagi ng kanilang kaalaman at karanasan pagdating sa robotics. Isa sa layon nitong Youth Robotics Convention ay upang mas mapalawak ang kaalaman tungkol sa robotics at makadiskubre ng bagong mga perspektibo kaugnay nito. Kay hinikayat ng mga nagsalita kanina ang kapwa nila kabataan o mga mag-aaral na magsikap at magpatuloy sa kanilang nasimulan pagdating sa robotics. Ayan muna ang update dito sa Muntinlupa. Balik sa'yo, Ella. Tama, Jed Neresina. Nakaranas ng magnitude 7.1 earthquake ang Sultan Kudarat kaninang alas 10:13 ng umaga. Ayon sa PHIVOX, naramdaman din ito sa iba pang lugar gaya ng Jose Abad Santos, Davao Occidental na may lakas na intensity 4. Intensity 3 naman sa City of Mati, Davao Oriental at Glan, Sarangani Province. Nakaranas din ng intensity 2 ang mga taga Maragusan, Davao de Oro, City of Tagum, Davao del Norte, Libungan at Tulunan sa Cotabato. Gayon din sa Kiamba, Maitum at Mapatan, Sarangani, City of Coronadal sa South Cotabato at General Santos City. Habang intensity 1 naman sa Davao City, Tantangan, South Cotabato at Lebac, Sultan Kudarat. Ayon sa PHIVOX, asahan na rin ang mga aftershock. Hindi naman naglabas ng tsunami warning kasunod nito. Nagwagi ang AFP Cavaliers at ang SSS Kabalikat Pension Boosters sa opening games ng UNTV Cup Executive Face-Off kahapon. Para sa detalye, narito ang report ni JP Nunez. Kaagad sumabak sa hardcourt action ang dalawang baguhang koponan na kasali para sa executive face-off ng UNTV Cup. Sa first game, banggaan ng rookie teams, SSS Kabalikat Pension Protectors at Comelec Fast Trackers ang bumungad. First quarter, kontrolado ng SSS ang ball game with 2-point advantage, 15-13. Si Attorney Ronald Parungaw with 6 points ang nanguna sa opensa ng Pension Protectors. Habang si Attorney Milber Alinas naman sa Comelec with 5 points. Umangat pa sa 8 points ang abante ng SSS pero natapyas ito sa 1 point at the end of the first half, 32-31, with Attorney Palmer Palamines scoring 10 points for Comelec, 2 out of 3 attempts beyond the arc. Third quarter na outscored ng Pension Protectors with 24 points ang Fast Trackers na nakapagbuslo lamang ng 13 points sa quarter na ito kaya umangat sa double digit ang lamang ng SSS 56-44. Last quarter, sinikap na maghabol ng Comelec subalit kinapos na sila hanggang sa tumunog ang buzzer, panalo ang SSS sa final score na 66-57. Best player of the game, si Socrates Trinidad na humakot ng 24 points, 10 rebounds at 3 steals. Natutuwa ako sa kanila kasi alam naman natin sobrang busy ng mga yan pero nakakapagbigay pa rin sila ng time, tsaka especially sa health nila.
So far, satisfied naman kami and I think magiging competitive kami as the tournament progress. Tingin naman is kaya naman namin. Maayos naman yung game. Konting push pa siguro makondisyon yung mga players natin sa executive level. At sa second game, sa first quarter, Attorney Chester Natividad scores 5 points for DOJ 6-10. Sa second frame, umangat pa sa 9 na puntos ang abante ng Beacons, subalit natagpas ng Cavaliers sa 6 na puntos, 19-25 sa pagtatapos ng first half with Captain Paul Yamamoto scoring 6 points for AFP. Habang tinapatan naman ito ng 6 points ni Attorney Nolinon Tagalukod ng DOJ. Third quarter, makalipas ang 3 minuto na agaw na ng AFP ang abante sa unang pagkakataon, 29-27. Inalagaan na nila ito hanggang matapos ang third quarter, 45-37. Lamang ng 8 puntos ang Cavaliers. Last quarter, hindi na pinayagan pang makadikit ng AFP ang DOJ with Captain Yamamoto leading offense scoring 9 points. Ending the game with final score of 62-55. Best player of the game si Captain Paul Yamamoto na kumamada ng 25 points, 13 rebounds at 4 na steals. Kaya although struggle kami ng first at second quarter hanggang third, so fourth quarter na lang talaga kami bumawi. So nag-adjust lang kami dito sa offense namin. Hindi ba kumpleto sa practice, so pagdating dito, so hindi nila masyadong alam. So kaya kami nag-a-adjust sa kanila kung paano yung offense na gagawin nila. Yung jailing sa loob, hindi pa ganun ka 100%. So yun yung bubuin namin. At least yung magkapaan sila bawat isa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ikalawang quarter ngayong taon, muling nagdaos ang Members Church of God International ng nationwide simultaneous mass bloodletting na layong makahikayat ng mga blood donors sa iba't ibang panig ng bansa upang makatulong sa mga kababayan natin na nangangailangan. Muling dumagsa ang mga blood donor na nais magbahagi ng kanilang dugo sa layuning makatulong hindi man sa pinansyal na pamamaraan, kundi sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang dugo. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Hindi man tayo mayroong kakayahang makapagbigay ng tulong na pinansyal, pero merong nasa atin na wala namang cash out na pwede nating i-share sa ating kapwa. At ito ay atin pong advokasiyang natutunan sa pagtuturo pa po ni Brother Eli at ngayon nga po ni Kuya Daniel na tuloy-tuloy na mas massive, mas malawak na atin pong pagtutulong-tulong sa ating pagsasama-sama sa MCGI. Sa layuning makatulong sa mga kababayan nating nangangailangan ng dugo, minsan pang ipinakita ng Members Church of God International o MCGI ang diwa ng pagbabayanihan sa isinagawang second quarter mass bloodletting ngayong 2024. Kahapon, sabayang isinagawa sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang mass blood donation kung saan isa ang MCGI Convention Center sa Apalit, Pampanga sa mga nagsilbing main venue ng event. Maaga pa lamang kahapon, marami sa ating mga kapwa-tao ang nagsadya sa Apalit, Pampanga at iba pang mga designated coordinating center para lamang makihisa sa mass bloodletting. Nasa 40 coordinating centers mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nakibahagi sa mass blood donation. Isa sa mga naging blood donor si Miss Lorena Legaspi. Kwento niya, dati rin silang nangangailangan noon ng dugo nang magka-cancer ang kanyang tatay. Kaya naman nauunawaan niya na malaki ang pwedeng magawa kung siya ay magdodonate ng dugo.
Ang main purpose po kasi ng pagdodonate namin ng dugo, dahil po dun sa naging karanasan din po namin na tinulungan po kami ng samahan po natin na makapag-raise po ng dugo nung kailangan po namin nung nagka-cancer po yung tatay ko sa dugo. Maging ang pediatrician na si Dr. Jillian Friales, nakiisa rin sa mass bloodletting ng MCGI dahil batid niya ang kahalagahan ng pagbabahagi ng ating dugo. As a pediatric resident, na nakikita talaga namin yung scarcity ng dugo, especially sa mga patients na may dengue. Yun po yung kadalasan namin na kailangan ng dugo, transfusion, blood transfusion. So minsan wala kaming magagamit na dugo. So bloodletting is important para mapunuan namin yung mga kakulangan. Nito lamang Lunes, muling binigyan ng natatanging parangal ng Jose B. Lingad Memorial Medical Hospital ang MCGI bilang top-performing blood partner noong 2023 matapos makalikom ng mahigit sa 13,000 blood bag units sa idinaos na mass bloodletting noong nakaraang taon. Ang Members Church of God International po ay matagal na ang katuwang ni JBL sa pagkoconduct ng mass blood donation at isang malaking pribilehyo po para sa amin ang maging kasama ang MCGI at isang malaking oportunidad po na makapag-conduct ng mass blood donation. Marami po tayong mga pasyenteng natutulungan. Sobrang mababait na mga tao and sobrang yung willingness to help talagang makikita mo in each and every one po. So parang walang pilitan, as in kusang loob talaga yung pagtulong. So nakaka-good vibes po pag nag-blood donation kami dito sa MCGI. At sa hangarin na mas marami pang mga kapwa-tao natin ang matulungan, ipagpapatuloy pa rin ng MCGI ang pagsasagawa ng mass blood donation upang maging maliit na instrumento sa pagsasalba ng buhay. Wala man tayong pinansyal na maibabahagi, pero yung lakas mo tsaka yung oras mo para sa mga ganitong gawain, iba yung pakiramdam na yung maging kabahagi ka sa ganitong mga pagkakataon. Base sa mga pag-aaral ng mga eksperto, wala pang anumang siyensya na magagamit sa ngayon para makapagproduce ng dugo. Kaya naman ganun na lamang kahalaga ang pagdaraos sa mga blood donation drive ng mga grupo na nais makatulong. Ayon kay Kuya Daniel Razon, ang overall servant ng Members Church of God International, mahalaga ang sama-samang pagkilos ng mga kababayan nating may bukal sa puso na tumulong sa mga nangangailangan, gaya na lamang ng pagbabahagi ng ating dugo. Kasi po mga kapatid, ang dugo hindi na ma-manufacture sa laboratory. Hindi pwedeng gawin yun sa laboratorio. Hindi pwedeng synthetic ang dugo. Kaya yung pangangailangan nung nag-aagaw buhay ng dugo, nag-aagaw buhay siya, kailangan niya ng dugo, hindi pwedeng gawin yon sa laboratorio. Saan mang gagaling yon? Sa isang tao na nagkaroon ng puwang sa puso niyang magbigay ng dugo o magbigay, kapatid na Rodel, ng buhay, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Nangako ang MCGI na sa awat tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang ganitong mga advokasya gaya ng mass bloodletting upang wala man tayong maraming pinansyal na maitutulong sa ating mga kababayan, sa munting paraan ng pagdodonate ng dugo ay maaari tayong makapagdugtong ng buhay. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kasabay na isinasagawa ang Grand Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International o MCGI ngayong araw sa La Trinidad, Benguet. Nagsagawa rin ng free medical mission ang grupo upang mapagsilbihan ang mga kababayan nating nakiisa sa selebrasyon. Mula sa La Trinidad, Benguet, naroroon si Grace Doctolero live. Grace, gaano karami na ang kababayan natin dyan na mag-a-avail ng medical services at ano-anong mga serbisyong medical ba ang pwedeng ma-avail dyan ng ating mga kababayan?
Yes, Ella, magandang tanghali nga. At 6 a.m. pa lang kanina, mahaba na ang pila sa registration. Nasa higit 3,000 ngayong araw ang nakiisa sa Fiesta ng Diyos na isinasagawa ng Members Church of God International North 1 Division dito sa Benguet Sports Complex, La Trinidad, Benguet. Isa lamang sa mga naging bisita ngayong araw sa Fiesta ng Diyos si Jocelyn Martinez na galing pa ng La Union at dumayo sa Benguet upang samantalahin ang pagkakataong magpa-check up. Maganda po kasi yung binigay na programa, sir, kasi may medical na kasi mga iba pong mahihirap, hindi po kayang magbayad sa mga Kaya ilan lang po yung mga opportunity na ganito, sir, kaya inarap po namin kasi maganda po yung yung service po. Kabilang sa mga serbisyo na na-avail ng ating mga kababayan ay medical adult at pedia, dental, optical, libreng gupit sa mga kalalakihan at libreng gamot. Malaking tulong din para kay Pablo Agustin ang libreng gamot na tinanggap nito para sa kanyang maintenance at reading glasses na magagamit ito sa pagbabasa. Wala kang masasabi sa serbisyo ng MCGI. Kaya kahit sino ka, ano man relihiyon mo, saan ka bang lugar, basta kung kailangan mo ng tulong, punta ka sa ng si MCGI at nandun. Kahit pagod na pagod sila, nakangiti pa. Bawal ang nakasiwangot doon sa MCGI. Ang serbisyo, wala kang maikahasak kasing tulad na, kasing ganda, kasing buti. Ella, sa ngayon ay marami pa rin nakapila pero kaninang alas 12 ay nag-cut off ng ating mga doctors at mga nurses dito sa medical mission. Tinatapos na lang din ang mga nakapila sa optical. Ang mga naserbisyohan as of ngayon, 12:30 ng tanghali sa medical adult, 185, sa pedia naman 44, optical 140, sa dental naman ay 47. Maliban sa free medical, dental at optical, din ang ating mga kababayan sa iba't ibang delicacies ng Members Church of God International na mula pa sa lalawigan ng Benguet, Mountain Province, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra at Pangasinan. Yan muna ang balita mula dito sa La Trinidad, Benguet. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Dinagsa ngayon ang libo-libong mga kababayan natin sa Central Luzon ng Grand Fiesta ng Diyos na Members Church of God International sa Apalit, Pampanga. Pinilahan ang libreng medical at dental services, gayon din ang mga food booth na tampok sa selebrasyon. Mula sa MCGI Convention Center sa Apalit, Pampanga, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta na ang mga kababayan natin at mga kapatid dyan na nakikiisa sa Grand Fiesta ng Diyos? Marami pa rin ba ang dumarating para makiisa dyan sa okasyon? Ella, sobrang saya dito talaga ng mga jump-pack ko. Napakadaming mga kababayan natin mula sa gitnang Luzon ang nagtungo dito sa MCGI Convention Center sa Apalit, Pampanga. At lahat sila ay makikita natin talagang nakapila pa hanggang ngayon. At lahat ay gusto makapag-avail ng libreng pagkain at kasama na din dyan ang iba't ibang public services mula sa MCGI. Umpisa pa lang ng Grand Fiesta ng Diyos ng MCGI kanina umaga. Sinalubong na ng Members Church of God International ang mga kapatid at mga bisita ng masayang parada sa pamamagitan ng awit at sayaw. Pagkatapos nito, pinilahan na ang iba't ibang public services ng MCGI. Ang MCGI Chapel na puno ng pila dahil sa dami ng mga gustong magpa-check up, hindi lang ang mga may sakit, kasama na ang mga may kapansanan. Mayroon naman na sinamantala na magpabunot at magpalinis ng kanilang ngipin sa loob ng mobile dental clinic. Alas 4 ng madaling araw, andito na kami. Ang gusto ko lang po sa Kalay.
At maka-avail po ng eyeglass po ang aking misis. Kasi dito po, nabalitan po namin na mabait po ang kapatiran na members ng Iglesia ng Diyos MCGI. Ako po yung nagpalinis ng ngipin sa Apalit kasi po may piyesta ng Diyos. Samantala, marami din ang nagsamantala para naman na mag-avail ng mga ino-offer ng government agencies na libreng registration at consultation mula sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, PhilSys, Pag-ibig, PhilSys, Pag-ibig, PhilSys. Mawawala ang mahabang pila sa 30 food booth na handa ng MCGI mula sa iba't ibang dibisyon sa Bulacan, Tarlac, Pampanga at Nueva Ecija. Napuno rin ng pila sa mga iba't ibang mga putahe sa pagkain. Lalo na itong lechong baboy at manok na talaga namang blockbuster ang pila. Maging ang mga delicacies na galing pa sa iba't ibang mga probinsya, kabilang na nga itong pastillas at ensimada mula sa Bulacan at minatamis ng Pampanga at suma naman sa Tarlac. At syempre hindi mawawala ang mga only juice at malamig din na tubig dahil sa sobrang init na rin ngayon. Samantala, marami din tayo mga kababayan na mahirap at walang anuman na tumanggap ng libreng free store kung saan nga ay target ngayon ng MCGI na mapagkalooban ang nasa 5,000 mga benepisyaryo. Nasa ngayon nga, kung mapapansin natin, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga matatanda, mga bata, mga senior citizen. Talagang lahat naman ay gustong makarating para masaksihan itong engranding fiesta ng Diyos ng Members Church of God International. At ito nga, kung mo taga Bulacan, dito sa lugar ko nakapila yung mga iba't ibang mga taga-probinsya at pinipilahan nila dito yung chicharon, yan, yung ukoy, yung mga puto, kutsinta at maging yung mga palabok at meron din namang handa na lechong baboy ang mga taga-Bulacan. At yan mo ating latest live mula dito sa MCGI Convention Center sa Apalit, Pampanga. Balik sa'yo. Ella? Alright, maraming salamat, Nestor Torres. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 29, versikulo 2 na nagsasabi, ibigay niyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.